Good day guys, today I'll be sharing with you my review on Mazda 3 Sportback. This is actually a premium vehicle of a different level. You have that exclusive feeling not too many cars possess. And the nice thing is, it has a 5 years pre-maintenance. Also, it's made in Japan. So you are assured of high quality. One thing you'll notice about Mazda 3 is its Kodo design. Ano ba yung Kodo design? The design avoids complex curves. Instead, it utilizes single flowing lines used to create a dynamic look. The designs are more pure and refined. Pag sinabi mong Kodo, yung bang you create a sense of motion even at a standstill. So, yung makikita mo yung kotse kahit nakatigil para siyang gumagalaw. Parang gusto niyang gumalaw. So, it's very attractive really. Yun din yung tinatawag nilang soul of motion design philosophy. Para bang you imbue its model with own personality. Halika, samahan niyo ko. I-review natin ito. I'll review the interior and exterior features of this car. To begin with, we'll start with exterior features. The first thing that we'll notice here is the grille design. Makita mo yung grille niya, ang laki. So, simple lang siya. Tapos, meron lang logo sa gitna. Tapos, wala siyang fog light. Meron lang siyang headlight, walang fog light. Bakit? Because yung design ng Mazda is yung headlight niya can already illuminate yung road, ano? Hindi mo na kailangan talaga ng fog light. So very seamless yung design niya. May counting curves dito. So makita mo, simple lang siya, simple. So ang Mazda sa kasi philosophy is yung less is more. Kaya simple design. Okay, ang isa pang dito is ang ganda ng grille niya, no? Kasi ito yung nagbibigay ng dating sa kotse. Pero itong plate na ito nakakasangga dito sa grille. So kailangan talaga ito ilipat mo dito sa baba. So kailangan natin ng plate relocator para to malipat dito sa baba. Kasi nakakasangga dito. Ang ganda nito eh. Pagka wala to, kita mo ang ganda niya. Oh. Mas buhay siya kaysa nakalagay yung plate number dito. Okay, let's look at dito sa hood niya, no. Nandito yung wiper niya, no. Pero yung wiper niya is nakatago. So hindi mo siya malilip basta-basta, oh. Meron yung process para mailip mo kasi tumatama siya doon. So meron yung process. Now, if you move back, you'll notice na hindi mo makikita yung wiper, di ba? Di ba? So malinis siyang tingnan. Yung iba kasi nakakita mo na dito, nakapatong yung wiper arm niya dito, di ba? Kitang-kita mo, and then meron dito yung iba nga, meron pa dito lumalabas yung tubig sa pagano ng wiper. Dito lumalabas yung tubig, naka-integrate na yung yung water dito. Pagka binuksan mo yung wiper, pwede mo siyang mag-squirt yung water dito manggagaling, hindi nang galing dito sa Ito nga pala is rain sensing wiper. So hindi mo na kailangang i-on pagka umuulan, kusa na siyang mag-activate. And isa pang nice feature nito yung kanyang automatic headlights, no. So nababasa niya yung paligid niya kung madilim. So automatic umiilaw siya. Very good ito. Halimbawa, dumaan ka sa underpass, iilaw yan. Dumaan ka sa ilalim, sa garahe, iilaw siya automatic. Tapos paglabas mo doon, maliwanag na, kusa siyang mamamatay. So that's a very, gusto ko yung feature na yan. I like it very much. Another thing I'll notice ko dito, yung design ng hood niya, no, going down dyan. So mas mahaba siya than ordinary cars. It adds character kasi mahaba yung hood. Tapos mababa siya. Tapos simple lang siya. So parang naka-lowered yung hood niya. It adds more character. So, let's look at this side. Ano ba yung profile ng side nito? Makita mo dito, meron lang siyang straight line dito from here going there, no? Yan, hanggang doon sa dulo. Pero the rest, wala na siyang lines. Ito is wala siyang line, no? Diretso siya ganyan. So makita mo yung reflection ng ilaw
Dito parang meron siyang nagre-reflect, ano? Yan, oh. Meron shape dito. Yan, oh. Simple lang siya. Okay. Ang character lines niya, nagbe-base sa lighting condition. Kasi this one is smooth, eh. Smooth siya. Wala siyang mga curves dyan, no? So, makikita mo, yung kanyang character lines, nagre-reflect sa lighting condition. So, pag you will see here, you will notice here, from this side, ito ngayon is mga 2:30 in the afternoon. Meron siyang parang curve na gano'n, no? Dito, yan, no? Parang curve siya. Pero in reality, wala. That is only a reflection. Ito ang unang mapapansin mo, itong C-pillar, ano? Yung design nito is malaki yung C-pillar. Makita mo to, malaki siya. So sa unang tingin mo, para siyang hindi maganda. Pero habang tumatagal, mapapagmasdan mo, iba yung design, iba yung dating niya. Hindi siya ordinary, eh. Kasi yung ordinary na hatchback, kung titingnan mo, itong window line nito, hanggang dito dapat yan, manipis, ganyan, no, di ba? Tapos yung window mo malaki, ganyan. Pero ito, nilakhan nila ito, tapos lumiit yung kanyang window dito. And this gives the character to the car, no? So from this angle, pag tinignan mo dito sa likod, ito yung pinakamaganda kong angle na gustong-gusto ko, eh. Dito, ang ganda ng angle na to. So, yan ang character ng Mazda 3 na gustong-gusto ko. Very sporty yung look net talaga. Kasi makita mo yung window niya is actually maliit. Mas yung ordinary, sinukat ko kasi may mga 2 inches pa dito dapat yung mga ordinary cars, ano? Hanggang dito yung salamin. So, dito, maliit yung salamin siya. So, tinignan mo, para siyang coupe, no? So, tanggalin mo lang itong isang ito, takpan mo to. Para siyang bagay siya na 2-door car, eh, di ba? And that gives you a sportier look, di ba? Ang isa ko pa napansin dito, wala siyang mga chrome dito, no? Wala siyang chrome dito sa side mirror. Ito is also body colored. So, ang nilagyan lang ng chrome is ito, no? Para ma-emphasize niyo yung design, yung character lines nito. And that gives you parang premium feel, no? Ito nga para siyang parang pattern sa Golf, eh. Look at that. See? Very nice. One thing you'll notice here, naka-privacy glass siya, no? Okay, para yung mga cars sa Europe, di ba, parang naka-dark to, and this one is light, no? Yung original niya kasi na walang tint, naka-dark na to. Pero ngayon, pinalagyan ko ng dark film, no? And then ito is yung light na green na with green shade. Ito naman yung super dark sa likod. So makita mo, umaangat yung kulay niya, bagay na bagay, nagkakaroon siya ng luxury feel, no? Ang isa lang because this one is an elite model, this one is very parang matte. So what I'll do here is siguro palagyan ko ng sticker to na gloss para mag-match dito sa glossiness ng mga windows para mamukha siyang premium ang dating. Sa napansin ko dito, itong ilalim ng fender, ito parang may carpet siya, eh. So common niya sa mga European cars, ang purpose niyan para mabawasan yung noise, vibration, and harshness. Kaya makikita mo sa loob talaga ang tahimik niya. So yeah, talagang yan ang mga details ng Mazda ng maganda. Ito nga pala is Mazda Elite, ito yung entry level, Yung gulong niya is 205/60 R16. So sa tingin ko maliit siya, hindi siya bagay, So dapat talaga dito at least size 18 siya para mas maganda. So para mabawasan din itong clearance dito, so siguro size 18 or 19 is the best. So pag-iisipan ko pa kung ano yung magandang ilagay dito. Pero meron akong in mind, So pag napalitan ko to, I'm sure mag-iiba yung stance ng kotse na to. And then ito nga pala, naka-disc brake na rin siya sa front, is disc brake, no? And then dito sa rear is also naka-disc brake din siya. So yung kanyang braking efficiency is mas maganda than drum brakes. Another good feature nito, meron siyang sunroof. So maganda ito pagka summertime o gusto mong mas maganda, mas maliwanag sa loob. So very nice. So kahit basic model, meron siyang sunroof, which is okay. Tingnan natin yung likod, So makita dito mo yung bumper niya. Meron siyang sensor, dalawa dito.
And then meron din dito yung lalagyan sa pang tow, no? Yung pag tinanggal mo to para kung sa towing. And then meron din ditong sensor, kabila sensor. And then dual yung exhaust pipe niya. And then meron ditong rear camera. So, one thing unique here is para mas simple nga, ang ginawa ng Mazda, even yung pag-open ng nitong rear door na to, yung kanyang bukasan naka-integrate sa logo. So pag bubuksan mo siya nandito, no, di ba? Good siya sa ilalim, yan, no. Ito nga pala yung rear tail lights niya. So LED siya, yung apat, no. So bilog siya. So ito medyo dark siya. And this contrast sa white maganda. So pag tingnan mo siya sa likod, para siyang yung ilaw ng Ferrari. By the way, ito nga pala, meron siyang lock dito. Hindi naman siya automatic, pero pag pinindot mo to, yan, mag-automatic yung lock ng door. So makita mo, magko-close din pati yung yung kanyang side mirror. So naka-close na yung door niya. Okay, ito nga pala, natatanggal din to, no? So yan, nakasabit lang siya, ganyan. Para for more storage space. So pwede mo siya tanggalin. Yan. Ito. So ito is a 60-40 split. So pwede mo siyang itulak papunta doon. So magiging flat na siya. So balik natin to. Yung ilalim, no? So ito, yan. So dito doon at style yung reserva. Ito yung jack. Kita mo naka-layout na rin yung mga tools niya, no? Ito yung sa ginagamit sa towing. And then nandito yung screwdriver. Ito yung kanyang handle. So kita mo na even to that level, dinesign siya ng Mazda na naka-layout siya para madali mong makita at madali mong makita yung mga gagamitin mo. So ito yung tire wrench niya nandito. But this one is only styrofoam. And then meron din siya ng tools. Okay, sige. Tingnan natin yung loob. Okay. One thing that strikes me here, yung interior quality niya, saka yung design. Let's analyze the design. Ito, this is soft touch siya. And then merong stitches. Tapos meron dito siyang lines, no? Yan ang lines na yan. Pag tinignan mo ito is naka-design dito na continuous, no? No, kapag sinarado mo siya, ito is parang naka-perpendicular dito. Look at this, tingnan natin, tingnan. Yan, no? Yun, no? So, nakikita mo siya, naka-perpendicular doon siya. So, that matches yung dashboard. Unlike yung ibang brand, di ba? Para yung dashboard niya, wala siyang connection dito sa pinto. So makita mo siya may connection. So yung design talaga, meron siyang matching kumbaga. Oh, meron siya ditong parang double layer. Nakikita ko yan sa mga BMW dito, oh. Kita mo siya, oh. Yan, oh. Makapal siya diyan, oh. Yan. So that reduces the noise. And if you will see here, parang double din yung niya. Meron siyang rubber dito, meron siya ditong para pang isa pang rubber. So po ito, pag lumapat siya dito, kapit na kapit siya, makikita mo yung niya. Maramdaman mo actually yung noise reduction kasi very snug fit yung niya, yung pinto. Yun ang mga details na maganda. Isa pa napansin ko dito, bakit yung speaker, tinaas ng Mazda dito, di ba? Ito yung speaker niya. Normally kasi ang speaker nandito, di ba? Tapos binubutas nila dito. Dito, tinaas nila para mas maganda yung listening experience. Tapos meron pa rin dito ang maliit na speaker. Kaya makita mo yung sound niya, buong buo. Tapos yung isang speaker pa, nandito sa ilalim, sa may footwell, So parang yung mixing ng sound niya, ang ganda-ganda. Tuwan-tuwa ako sa sound system nito, no? This is an 8-speaker system. Although hindi siya naka-Boss. Yung kasi yung Boss speaker, yun sa sa premium. This is the elite. Pero just the same, ang ganda pa rin ng sound system nito.
So makita mo to, no, yan oh. Talagang soft touch siya. Yan oh, soft touch din siya. Ang ito pati ito yung air na to, soft din. So bihira ganyan sa mga ordinary cars. Ito lang napansin ko dito, itong piano black na to. So hindi ko pa tinatanggal tong plastic kasi feeling ko kailangan itong lagyan ng cover kasi madali siyang ma-scratch. Yan ang ano nito. By the way, papalagay ko pala nga pala ng tint, no? So hindi ko pa pwedeng ibaba kasi pinakabit ko yung X-film. Panoorin nyo, I have a separate video on installation ng X-film. Ang maganda rin dito itong mga switches niya, no? Very tactile yung feeling niya parang good quality, no? Yung mga switches niya. Ito lang napansin ko, bakit ito yung pag-close and open ng ng door, no? Ng door lock. So parang hindi maganda pagkakalagay bakit dito. Normally dapat dito na nakalagay siya, no? But this one is here. Kaya minsan nalilito ako pagka nagmamadali, hinahanap ko dito, nandito pala. Yun nga pala ang accelerator pedal niya nito, makita mo is floor mounted siya, hindi siya yung nakalutang yan naka floor mounted siya dito siya, no? So ganyan siya. So mas maganda yung control mo ng acceleration. So yun ang naiiba. Okay. Ito nga pala yung control dito sa seat, no? Ito yung sa seat height adjustment. So pwede mong pataasin, pwede mo siyang pababain. And then ito yung pag-adjust naman ng dito na yung pinaka-sandalan niya, no? And at the same time, meron siyang adjustment ng dito sa thigh support. So pwede mo siyang pataasin, yan, no? Pwede pong pataasin. So, pwede mo rin siyang pababain. So marami kang selection ng seat configuration. So hindi siya naka electric control kasi ano lang ito ito yung base model. Just the same, meron ka rin feature. Kaya lang medyo manual nga lang. Pero deserves the same purpose naman. So okay lang. Yung nga palang passenger, meron siyang seat height adjuster. Ito, may taas mo siya, no? Unlike yung iba na po-forward and back mo lang. At saka ito, na adjust mo yung sandalan. Ito, ma-adjust mo rin yung seat height mo. So, that's one good feature there. Tapos ito yung globe compartment niya. So, dito ko nakalagay yung aking manual na pagkakapal-kapal. Parang libro talaga ito. Actually, it's a book yung manual ng Mazda. So, yan. Normal din. Okay. You will see here the dashboard is, no? Soft touch din siya, no? So, simple lang ang design niya. Actually, ito parang two layer siya, no? Yan, familiar yan sa mga sa mga European cars. And if you will see the design here, it's very simple. So ito dual zone na climate control. Simple lang ang ang buttons niya, no? Ito yung pag-on. Then pag power on, ito yung pag-on mo ng aircon. Then ito yung pag-increase mo ng fan speed, yan, no? Then decrease mo ng fan speed. Ito naman yung zone, no? Kung sa paa, sa bandang harap yung hangin. Yan sa harap. So yan, dito naman ito yung recirculation button. So nakita mo yung yan. Nag-recirculate siya. Kung gusto mo air coming from outside, ito naman. So ganun lang kasimple. So madali siyang intindihin. Then ito naman sa window defogger. So pag pinindot mo yan. Then ito sa yan, hazard. So simple lang ang kanya mga buttons, no? Na siya, push start na rin siya, push start stop ng button, and then meron din siyang cruise control. So ito yung setting ng cruise control, positive, negative. Ito yung sa cruise control, and then yung cancel. Dito naman sa info, sa telepono naman pag tumatawag ka, so pwede mo ditong kontrolin din ng pagtawag mo, no? Okay, yung steering wheel niya maganda yung design. Simple lang yung mga buttons, so madali siyang intindihin. Tapos ito, leather wrap na rin siya. Tapos hindi siya talaga yung bilog, parang naka-concave siya, Di ba yung iba yung feel niya dito, tingnan mo, hindi siya bilog. So this one, kamo dito iba rin, hindi siya bilog. So yan pinag-aralan din nila ng Mazda yan. And then dito, meron ka din paddle shifter. Ito yung paddle negative sa positive, no. Maliit lang yung paddle shifter niya, hindi siya makita. Yung iba nga naglalagay pa rito ng extension ng paddle shifter, may nakikita ko na ganun .
Tapos yung paddle shifter niya sumasama sa steering, ano? So hindi siya humihiwalay. So pag lumiliko ka, kasama din yung paddle shifter mo. Okay. Tingnan natin yung steering configuration, no? So ito yung adjustment niya. Kita mo pag hinila ko, ang laki ng ano, no? Ang laki ng allowance yung configuration, no? Tingnan mo, oh. Yan, oh. Ang laki niya. See? Nahihila ko siya. So kung medyo mali ka ng konti, pwede mong ilapit sa iyo. Then pwede mo din siyang ibaba and then itaas. Pero ako, ang driving position ko medyo nakalapat siyang ganyan eh. Yan, oh. Yan. So yan, oh. Ito ko ilalap. Yan. Yan. Meron nga pala siyang 7 SRS airbag. Unang-una itong sa manibela, no. And then meron din siyang knee airbag dito, yan, no. So may meron siyang knee airbag. And then meron siyang, of course, meron siyang curtain airbag. Ito, sa tagiliran. And then meron din another airbag dito sa passenger side. So 7 yung SRS airbags niya. Ang isa sa magandang features dito na gustong-gusto ko yung yung heads-up display. So makita niyo ba 'yon? Yun, oh, yun ang ngayon is 0 kasi nakatigil tayo, pero pag tumatakbo na tayo, yung speedometer ito same as doon sa sa heads up display. So yun, na-adjust mo actually yung yung liwanag doon, pati yung position niya. Inactivate mo yung cruise control, lalabas din doon sa heads up display yung speed mo na sinet mo sa cruise control. So makikita mo yung kung saan mo na set na speed. Nandun na dito na sa bandang harapan din. So that's another picture na maganda. So ito pa yung nung kinuha namin, mayroon pang takip na ito, parang white na tape, no. Saka dito may plastic pa yan, no. Hindi ko pa siya tinatanggal kasi feeling ko madali siyang magagasgas. So iniisip ko pa kung anong kakabit ko dito para hindi siya magasgas. Siguro baka kabitan ko nung PPF, yung parang clear plastic. So tingnan natin. And then meron din siyang sport mode. So pwede mo siyang i-on and then pwede mo din siyang i-off. So kapag ka naka-on yan, nakikita mo yan dito sa instrument cluster. Makikita mo na yung on sport yan, parang ganyan. And then meron din siyang auto hold function. So pag pinindot mo yan, mag-i-engage na yung auto hold. Yan, parang ganyan. Ibig sabihin yan, pwede mo nang bitawan ang preno sa traffic, hindi siya gagalaw. Gagalaw uli yung kotse pag pinrest mo na yung accelerator pagka mag-go-go na kayo. So nakarest na yung iyong paa, hindi ka lagi nakatapak sa preno. Then meron na din siyang automatic parking brake. So pag hinila mo yan, naka-parking brake na siya. So yan yung modern parking brake. So mag-i-indicate din dun sa instrument cluster. Yun, yung kulay red na yan. Ibig sabihin, naka-engage yung parking brake mo. So hindi na katulad nung old style na manual. Dito naman sa upper portion, meron ditong indicator light. It will indicate kung naka-seatbelt o hindi yung passengers mo. So mag-iilaw yan ng red kapag hindi naka-seatbelt yung passenger mo. And how do you operate interior cabin lights? Ito yon, pag pinindot mo ito, yung sa driver side. And then pag pinindot mo yung sa right side, yung sa passenger side, so naka-LED na siya na kulay white. Then pag pinindot mo itong sa bandang gitna, ito naman yung switch dito sa rear, dito sa loob, no? Yan, no? So naka-LED na white na din siya. So maliwanag. So pagka papatayin mo, ipipress mo lang uli, yon, naka-off na sila. Then meron din siyang settings na in one go, sabay-sabay magbubukas yung ilaw. Okay, sige, start natin. Ito yung kanyang key fob. So, white siya, kakulay siya ng body. So, binili ko lang ito kay Mix Store. So, depende sa body color nyo. Meron kayong ganito, pwede yung red, pwede rin din yung gray. So, start natin, ha. Tapos, yung steering wheel nga niya pala is electronic power steering siya. So, hindi siya sobrang light.
hindi rin naman siya mabigat. So nasa middle siya. Yung iba kasi, di ba, yung pagka electronic, masyado siyang malambot. Ito is tamang-tama lang, in the middle siya. Tapos yung instrument cluster niya, combination siya ng digital at saka analog. At first glance, makikita mo naka-analog siya. Pag pinindot ko to, no, tingnan mo. So magkakaroon siya ng digital, ano. Yan, no, magkakaroon ng digital yung gitna. So simple lang. So the design is very classy, no. Okay, one thing unique here is yung kanyang infotainment system, no. Normally ang infotainment system, di ba, nakakabit dito, malaki, but this one is yung parang naka-horizontal siya. So para siyang cellphone na naka-landscape. So you can control this through this one, itong navigation na dito, no. Yan, no. So ang concept niyan is para hindi ma-distract yung driver. Normally kasi, di ba, pagka nandito yung infotainment system, touchscreen, pinipindot mo. Siya hindi siya touchscreen. Dito mo siya kinokontrol. Which is ganun din sa mga European cars. One thing unique here is yung location ng cup holder. Makita nyo yung cup holder nasa harap, di ba? Bakit? Siguro yung sabi ng designer, pag kukuha ka ng cup mo, ganyan yung yung kamay mo, di ba? So parang mas ergonomic ba o mas madali siyang kuhanin, no? Kaya, no. Unlike kung ang cup holder mo nandito sa banda rito, parang alangan yung pagkuha, di ba? Okay. Let's take a look at the armrest. Yung armrest niya padded, no? Saka mahaba. This was designed para yung arm mo naka-rest dito para pag-control mo dito sa mga buttons na to, mas madali, di ba? Then, how do you open this? So, pinupull mo lang na ganyan para makita mo, pwede mong dukutin kung meron kung kuhanin sa loob. Pero para mabuksan mo siya, ipipress mo siya tapos i-clip mo yan. Ganyan. So, ang hinge niya sa gitna. Para hindi nga naman pag binuksan mo, hindi masyadong mahaba yung itong pinaka-armrest na ito. Diba? That's unique. So, pinag-isipan. So, bago mo paano mo sarado, press mo lang yon, then press mo ito, then push mo ulit na gano'n. Yun, nakasarado na siya. Tingnan man natin yung rear, no? So, yun yung kanyang rear seat. It's all leather. So, upo ako. Tingnan natin. Okay. Okay, pag umupo ako, well, maluwag din naman. I'm actually 5'8". So, may space pa rin dito. Ito, nakahubog ito actually, papaganon eh. So, kung mahaba yung paa mo, meron kang allowance dun sa paa mo. So, dito naman sa harap, kung medyo matangkad ka, medyo konti lang ang clearance, no? Yun lang, talagang very tight ka. Ito, meron siyang aircon vent, no? So, nakakatulong yan sa pagpapalamig ng cabin. Dito naman, meron siyang center armrest with the 2 cubby holes. So, yan. Actually, dito, tingin ko mas maganda kung dalawa lang sa likod para talagang very comfortable. Kasi pag dito ka sa gitna, medyo mataas kasi ito eh. So, pag umupo ako dito, let's see. Tingnan natin sa gitna, no? Pag umupo ako dito, yan, no? Medyo hindi na comfortable kasi nga ito nakataas. So bakit mataas to? Kasi yung ibang mga models sa ibang bansa is naka all-wheel drive. Kaya naka-design siya for all-wheel drive. And then meron din dito ngayon yung child anchor, no? Yan, dito yan. Ito kinakabit. So lalo na ngayon, di ba, may bagong batas ngayon na dapat na may child seat. So pwede siya dito. If I sit here, makita mo ang aking window maliit, no? So ang feeling mo parang claustrophobic. Pero sa akin gusto ko siya kasi parang para bang nasa loob ako ng kwarto, natutulog ako, konti lang yung bintana ko. So parang safe na safe ako, secure na secure. Parang parang nasa isang ang feeling mo parang naka-cocoon. So parang yumayakap sa iyo yung upuan mo. So parang pag nandito ka sa likod tapos dark yung tint mo, parang sarap matulog. Mas maganda sana kung nare-recline itong rear seat pero hindi, naka-fix lang siya. But anyway, yung seating position naman is okay naman eh. So dito sa likod, parang talagang ang sarap niyang matulog, no? Lalo na yung paa ko nakapasok na ganyan.
Tapos ito, makita mo ang design niya, para nakaganyan, para yung kamay mo naka-rest pa pa ganyan. So, sarap patulog. Yung rear door, no? Kahit maliit yung pinto niya, pero pagtingnan mo, almost 90 degrees na yung kanyang opening, no? So, madali ka na rin makaka-ingress. Tapos dito nakita mo dito yung nandito yung speaker niya sa likod. So, same as dun sa harap, nasa taas din siya, wala dun sa baba. Ang kagandahan nito, meron ka pang space dito sa likod. Kasi nga yung speaker mo nasa taas eh. Kung nandito kasi yung speaker niya, hindi mo malalagyan dito ng lalagyan sa likod. Okay, ito naman yung view niya from the second row. Yan, ganyan ang itsura niya. So, simple yung design. Parang less clutter, clean. Kaya mukha siyang premium. Hindi yung parang ang gulo-gulo na ang daming nakalagay na kung ano-ano. So, this one I like very much kasi simple nga yung design niya. Okay, let's see the engine. Tingnan natin. Well, this one is powered by Mazda Sky Active G, no? This is about 111 horsepower. So, tama-tama lang po the size of the body. Hindi siya underpowered, hindi rin naman siya napakalakas. So, tama lang siya. Ang one thing na napansin ko, matipid siya sa gas, no? Ang maganda pa rito, ang gasoline niya is 91 octane lang. So, yung 91 octane, mas mura yun, di ba? Kung sa Shell, yun yung Shell fuel save. So, mas cheaper siya. So, it's more economical. Tapos makita mo dito yung alternator, nasa bandang itaas siya. So, okay din niya para kung sa baha, mas malaki yung wading depth. Tapos sa ilalim, napansin ko din dito, may cover yung ilalim ng makina. So, para protektahan din yung lower part ng engine mo. So, ito, medyo nahirapan akong tanggalin siya, no? So, kailangan ko talaga siguro maglagay ng hood damper kasi ito, hindi siya snug fit na masyado. Mahirap siyang tanggalin. Okay. Kaya nga ito, medyo mahirap ito gamitin. Tapos mabigat ito. So, kailangan natin kakabitan na siya ng hood damper. I think, mga 2,000 pesos yata kay Mix Store eh. So, babalik tayo doon na pakabitan natin ng hood damper. Okay, hanggang dito na lang. I'll cut it na here. Overall, I like the car. It has good design, premium quality, and most especially yung kanyang unique personality. So, I would say I'm happy with the purchase. So, for those of you who are looking for a premium, compact, quality car, you can take a look at this car. I'm sure you will be happy with it. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!